Samantala, ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inaasahan na ang pag-aresto sa dating Pangulo. Samantala, nakaposisyon na ang QCPD sa labas ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC dahil sa posibleng paghahatid doon sa dating Pangulo para sa kaukulang medical procedures. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, nananatiling mahigpit ang seguridad sa loob at labas itong Veterans Memorial Medical Center dahil nga doon sa posibilidad na baka dalhin dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na dumating sa bansa kaninang umaga. Pero mga taga-suporta ng dating Pangulo ay hindi na raw nagulat pa at inasahan na raw yung mangyayari na ganyang sitwasyon ngayong araw. Matapos ang ginawang kampanya sa Hong Kong ng grupong PDP Laban, lumapag na kaninang umaga sa NAIA Terminal 3 ang flight sakay si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang pamilya. Pero sa kanyang paglapag kaninang umaga sa NAIA Terminal 3, dito sabay-sabay na naglabasan ng impormasyon na aarestuhin na din pala ang dating Pangulo matapos na matanggap na nga ng Interpol Manila ang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sinalubong si FPRRD ng mga opisyal mula sa Philippine National Police para ihain ang arrest warrant. Pero sa kabila niyan, inasahan na daw ng ilang taga-suporta at mga taga-tanggol sa social media ang ganitong sitwasyon at hindi na raw sila nagulat pa. Ayon sa mga nakapanayam ng Net25 ng mga social media personalities na sina Mike Cervera at Biahnico, hindi na daw sila nagulat pa sa mangyayari ngayong araw. Para sa akin, malungkot na masaya. Bakit ako masaya and bakit malungkot? Malungkot para sa pamilya ng mga Duterte, and we know na mag-8 years old na yung matandang dating Pangulo, makukulong pa. Masaya dahil mabibigyan natin ng justice yung 30,000, if I'm not mistaken, yung 30,195 Filipino who died on extrajudicial killing. Kailangan mapanagot, mabigyan natin ng hustisya yung pagkamatay ng mga Pilipinong ito na hindi maipaliwanag ng dating administrasyon. Siyempre, hindi naman sa atin yung mga bali-balita, na matagal na rin nating inaantayan yung pagpasok ng ICC para nga i-serve ang warrant dito sa dating Pangulong Duterte. Parang hindi na kami na-surprise. Parang ganon. Parang yung bang pakiramdam na okay, talagang mangyayari yan sa ayaw at gusto ng lahat. Ano po? Sabi pa ng dalawang social media personality, wala din naman daw magagawang kampo ng dating Pangulo, lalo na naihain na ito sa ICC kung kahit panawagan nila na sundin na lamang ang proseso ng batas. Kasabay na din ito ang panawagan sa gobyerno na magkaroon ng kapayapaan at unahin daw ang mga dapat na unahing problema ng bansa. Maaari, huwag na kayong mag-aksaya ng lakas, ng pagod at oras dyan sapagkat wala rin naman mangyayari. Tanggapin na lang natin ang mga bagay na nangyayari sapagkat ito'y nakikita naman natin na dumaan sa tamang proseso at ayan na nga, ang ICC, independent naman yan, doon na lang niya harapin, patunayan kung walang kasalanan o may kasalanan. Gusto ko pong sundan at panahon na po ito upang buksan natin ang ating isipan patungo sa magandang kinabukasan ng bansang Pilipinas. Iabot ang kamay ng bawat isa, no more colors, wala na po sanang magkakagulo, wala nang magkakabangayan dahil nakakasawa na po dahil Pilipino po ang tunay na nahihirapan. Matapos na dumating sa bansa, naging mahigpit naman ang pagbabantay sa paligid, loob at labas ng Veterans Memorial Medical Center VMMC dahil sa posibilidad na dadalhin ng dating Pangulo. Yan ay para sa gagawin pang karagdagang medical procedures dahil sa kasalukuyang kalusugan nito. Nanghali pa lang kanina ng kaposisyon ng isang truck ng QCPD uniform personnel sa labas ng BMMC para magbantay ng seguridad sa loob at labas ng ospital dahil sa inaasahang pagtungo doon ng dating Pangulo.
Samantala, Ali, bago mag-alas 6 ng gabi ngayong kanina ay nadagdagan pa itong mga truck ng PNP na pumunta dito sa BMMC mula sa isa kaninang tanghali ay naging 3 na ito at yung isang truck ay pinasok dito sa loob ng Veterans Memorial Medical Center. Halos sa katumbas ng 2 truck yung laman nung ipinasok na truck kanina at hindi natin malaman kung ilan yung total ng PNP personnel na i-deploy pero puno yung 3 truck at meron pa silang 4 na police mobile. Maigpit pa rin ang seguridad dito sa loob at labas ng BMMC pero normal naman yung flow of traffic o normal yung operasyon nitong ospital at labas-pasok pa rin yung ilang mga nagtutungo dito sa loob ng ospital. Wala pa tayo nakuha impormasyon mula sa NCRPO o QCPD kung ilan yung kabuuang tauhan nila na nandito sa BMMC pero lahat ng gates dito sa ospital ay bantay sarado ng mga PNP personnel. Ali. Okay, Erla, ang tanong ko, nagbigay ba ng update sa kasalukuyang kalagayan ni Pangulong former President Rodrigo Duterte dahil kanina lumabas sa social media yung parang medical certificate ng isang si Dr. Rosa Alincino at sinasabi niya na 328 daw yung glucose level ng dating Pangulo at ang kanyang payo ay admission para daw maiwasan ang mga komplikasyon dulot nitong kanyang napakataas na glucose level at maiwasan yung diabetic ketoacidosis, no? At maging yung kanyang anak ay nag-post din sa social media, si Kitty, at sinabi na pinagkakait sa kanyang ama ang proper healthcare needs at pinapanatili siya doon at hindi sila pinapayagan na dalhin sa ospital and he is getting weaker by the minute. Meron bang pinalabas na latest medical update tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo? Yes, Ali, as of this moment, wala pa ring update mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano nga ba yung kalagayan ng dating Pangulo. Taging yung pinost laman ng kanyang anak na si Kitty Duterte, yung naging pinaka-impormasyon ngayon sa dating Pangulo kung ano na bang kalagayan nito habang nandun pa sa Villamor Air Base. Sinubukan natin kausapin yung pamunuan nitong ospital para makakumpirma kung dito nga ba dadalhin. Pero walang sumasagot sa ating mga tawag at text kasi may isa pang info na dadalhin din sa Cardinal Medical Center itong ang dating Pangulo. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa natin malaman kung ngayong araw ba na ito o hindi na ba darating o ano bang oras darating ang dating Pangulo dito sa posible itong 2 ospital dito nga sa Maynila. Sa Maynila, maging dito sa Quezon City, Ali. Alright, maraming salamat. Erlo Bringas nagulat live mula sa Veterans Memorial Medical Center. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.